Tungkulin ng isang pulis ang ipagtanggol ang mga mamamayan ng kanilang lipunan. Sila ang nanguhuli sa mga magnanakaw, nanguhold up, mandurukot, pumapatay at marami pang iba. Ngunit paano kung ang mga kriminal na makakaharap nila ay hindi tao? Magagawa pa rin kaya nila ang tungkulin kung imbes na tapang ay takot ang mangingibabaw sa kanila? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Blair. Marami pong salamat sa araw-araw niyong pagbabahagi ng mga istoryang kababalaghan. Sa totoo lang po, tagapakinig din talaga ako ng inyong mga channel. Dito ako laging tumatambay para makinig ng mga kwentong aswang at kung ano-anong katatakutan na maaari din namang kapulutan ng aral sa buhay. Sa tuwing nakikinig po ko sa inyo, palagi pong bumabalik sa isip ko ang mga alaala sa personal kong pinagdaanan. May mga bagay na matagal ko nang sinusubukang ibaon sa limot. Pero sa tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon para ikwento ko sa iba ang mga kababalaghang pinagdaanan ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang SPO1 Louie Ricardo. At ito ang aking kwento. Isang kaso ang ipinahawak sa akin ng aming hepe. Ito ay tungkol sa kaso ng mga nawawalang bata at natatagpo ang wakwak ang tiyan at itinapo na lamang kung saan-saan. Sa akin ito ibinigay dahil alam kasi niya ang track record ko. Nasubok na ako at may sapat ng karanasan pagdating sa mga mabibigat at komplikadong krimen tulad nito. Kasama ko sa misyong ito ang kabady ko na si PO1 Jason Hernandez, ang pinakabatang pulis sa aming hanay. Bago kami tuluyang lumarga para mag-imbestiga, minabuti ko munang kausapin si Hernandez para busisiin ang bawat detalye ng report na hawak namin. Inalam ko sa kanya ang lahat ng paunang impormasyon na nakuha niya at kung ano ang eksaktong sitwasyon na daratnan namin sa lugar. Hernandez, gusto kong marinig yung version mo tungkol sa kaso na to. Ano pa ang mga impormasyon na nakalap mo tungkol dito? Oh sir, ayon po sa report, may mga nawawala raw na batang kalye at mga street dwellers sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Hindi pa nagkakaroon ng opisyal na investigasyon Pero ayon sa haka-haka sir, kagagawan daw ito ng mga sindikato sir. Ano ka mo, sindikato? Parang imposible yata yan Di ba napatigil na namin ang operasyon ng mga sindikato dito? Paano nangyari na bigla na namang may sumulpot? Di ko rin alam sir Baka mga bagong grupo na naman to na nabuo. Pero teka, ano po bang klaseng mga sindikato ang napatigil po ninyo dati? Natigilan ako sa tanong na yon ni Hernandez. Bigla ko kasing naalala yung mga naging operasyon namin noon sa kaso ng mga sindikatong nangingidnap ng mga bata. Agad kong inilabas ang mga personal files o backup copies ko para ipakita ito sa kanya. Naglalaman ito ng mga police blotter, affidavit of complaint kung saan nakasulat ang kwento ng saksi o magulang ng mga nawawalang bata. Ipinakita ko din ang mga isinigawa kong spot report, investigation profile, sketch at lahat ng may kinalaman sa kaso. Matyaga niyang pinasadahan ang lahat ng mga dokumentong ibinigay ko sa kanya. 5 taon na din mula nang mapatigil namin sa operasyon ng sindikatong yan na nangunguha ng mga batang kalye para ipagbili sa mga dayuhan yung mga bata.
Sindikatong nangingidnap ng mga batang kalye? Sir, bakit mga batang kalye ang kinukuha nila? Bakit yung mga walang-wala pa sa buhay ang pinupuntirya nila? Sila ang target ng sindikato. Dahil karamihan sa mga palaboy na bata ay walang mga magulang o kamag-anak. Ibig sabihin, kapag nawala ang mga to, wala maghahanap, di ba? Pangalawa, wala silang permanenteng address. Wala silang bahay. At pakalat-kalat lang. Madali lang para sa mga kurimaw na to ang basta na lang manguha o dumampot na mga bata. Kumbagay para lang silang namumulot. Organs? Laman loob? Oo, ito. Tignan mo mga larawang ito. Ito yung mga picture ng mga batang natagpuan doon sa may ilog Pasig. Kung mapapansin mo, biyak ang mga tiyan nila at wala silang laman loob. Ito, tignan mo. O di ba? Wala na siyang puso. Wala nang atay, pati mata. At mismong balat, kinuha sa kanya. Grabe naman yan, sir. Wala silang awa. Parang halimaw ang may gawa niya na. Walang konsensya. Demonyo. Bakit nila ginagawa ang ganyang karumal-dumal na krimen sa mga bata namang walang kalaban-laban? Pambihira. Mga halangang kaluluwa lang yan, sir. Hernandez, pera-pera lang yan. Kung babasahin mo mga lumang report na hawak natin, kinukuha nila mga organ para ibenta sa mga mayayamang tao sa ibang bansa. Yung mga pasyente nilang may pera pero malubanan ang sakit at kailangan ng operasyon. Yung mga kailangan ng palitan ang mga internal organs para lang dugtungan ang buhay nila. Kahit pa buhay ng iba ang maging kapalit, wala silang pakialam. Mga walang hiya. Pinapatay nila ang mga inosenteng bata para lang sa kanilang pansariling interes. Tama ka, Hernandez. Pumapatay sila para sa milyong-milyong halaga ng bawat organ na makukuha nila. Wala silang pakialam sa buhay ng mga inosenteng tao. Mabuti na nga lang at nahuli namin ang mga hinayupak na yun. Kung hindi siguro agad na aksyonan, baka mas marami pa silang nabiktima noon. Pero sir, kung nahuli niyo na sila noon, bakit kaya parang may bago na namang grupo na sumibol ngayon? At parehong-pareho pa ng operasyon nila, mga batang kalsada rin ang tinitira. Hindi kaya sir, may mga nakatakas sa mga yan at bumubuo uli ng bagong kalamay? Yan din ang iniisip ko nung una eh. Sa ganitong klase ng dumi ng trabaho, parang kabutihan na kapag pinutol mo ang isa, may susulpot na bago dahil sa laki ng perang sangkot. Ganun yun, Hernandez. Sir, sandali lang. Meron pala akong litrato ng biktima na nahanap nila kanina. Teka, eto sir oh. Agad kong tinignan ang litratong hawak niya. Sabi niya, kuha raw ito ng mga soko na naunang rumisponde sa madilim na bahagi ng estero kaninang madaling araw. Noong 1998, hindi pa uso ang digital camera, kaya itong hawak ni Hernandez ay yung dinigatibong litrato na mabilisang pinadevelop. Medyo malabo at magaspang ang texture, pero kitang-kita ang lagim na sinapit ng biktima. Pagkakuha ko sa litrato, parang biglang huminto ang tibok ng puso ko. Hindi ito karaniwang nakikita ko sa mga biktima ng sindikato. Sa litrato, nakahandusay ang isang bata sa ibabaw ng tumpok ng basura. Biyak ang tiyan at wala ng lamang loob. Ngunit ang ipinagtataka ko, marami siyang malalalim na kalmot sa buong katawan. Tapos, yung pagkakahiwa sa tiyan ay parang malayo sa sugat na gawa ng scalpel ng isang doktor. Pero, yung nasa larawan, malayo sa pagiging surgical ang itsura. Sa mga kaso nun, malinis ang bawat hiwa. Halatang iningatan at pinag-aralan para hindi masira ang mga organs na ibinibenta. Pero itong nasa harap ko ngayon, para bang nilapa. Ang mga gilid ng sugat sa tiyan ng bata ay hindi tuwid. Para bang pinunit lang ng mga kamay na may matatalim na kuko. At ang nakapagtataka sa lahat,
Kahit wakwak ang tiyan, ay wala itong dugo. Sige na, itago mo na yung litrato na yan. Di na natin pwedeng patagalin ang pag-iimbestiga. Nag-aalala ako na baka kikilos na naman ng mga yan at makakuha ng mga bagong biktima. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Siguraduhin mong puno ang load ng baril mo at may extra kang flashlight. Lalabas tayo mamaya madaling araw. Madaling araw tayo mag-iimbestiga, sir? Oo, may kutob kasi ako na posibleng maaktuhan natin ang mga to sa ganung oras. Pero sir, hindi ba delikado kapag ganung mga oras? Maraming mga masasamang loob na nagkalat sa madaling araw. Yun na nga ang punto, Hernandez. Kung kailan sila lumalabas, doon tayo dapat nandun. Kung maghihintay tayo ng sikat ng araw, wala tayong mahuhuli ni isa. Oo nga, sabagay sir, tama ho kayo. Kung kailan lumalabas ang mga daga, kailangan doon din naroon ng pusa. Kaya nga kailangan na nating mag-imbestiga kagad. Isasantabi ko muna ang ibang mga report at kasong hawak ko. Gusto kong tutukan ng mabuti ang isang to. Hindi ko alam. Pero may masama akong kutob tungkol dito. Ang tanong, Hernandez, handa ka ba? Buo ba ang loob mo? Napatuwid ng tayo si Hernandez sa sinabi ko at sidalubong ang tingin ko ng may seryosong muka. Sinadya ko talaga siyang tanungin ng ganoon para masigurado kung handa ang sikmura niya sa anumang daratnan namin, lalo na't usaping sindikato at nawawalang mga bata ang nakasalang. Sa totoo lang, may kaunting pag-aalangan pa ako. Masyado pang bata si Hernandez para isabak sa ganito kabigat na kaso. Baka mabigla siya sa lupit ng realidad sa kalsada. Pero naisip ko, dito rin naman ako nagsimula noon. Hindi ka magiging veterano kung hindi ka dadaan sa hirap at apoy. Kaya naman, ano man ang isagot niya sa akin nung oras na yun, nakahanda kong tanggapin ang desisyon niya kung sasama siya o magpapaiwan na lamang muna sa istasyon. Sa ngalan ng kapulisan at tungkulin, buong loob kong tinatanggap, sir, na maging bahagi ng misyong ito at samahan kayo sa kahit na anong paraan ng pagkakataon. Matapos sabihin yun ni Hernandez, sumaludo ito ng may tindig, kaya naman tumayo na rin ako upang ibalik ang saludo rito. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil nakikita ko ang kabataan ko sa kanya. Yung tapang, lakas ng loob at pati na rin yung dedikasyon niya sa tungkulin. Sige na, maganda ka na. Ikondisyon mo ang sarili mo. Sige po. Permission to leave, sir. Sige, pwede ka na umalis. Thank you, sir. Pagkalabas ng kabady ko, ay agad kong ibinalik ang mga file sa kinalalagyan nito. Muli pa akong napasulyap sa mga larawan at hindi ko maiwasan na maalala ang isang batang kalye na kakilala ko sa Maynila, si Jacob. Siya yung madalas kong dinadalaw at dinadalhan ng pagkain sa tuwing rumoronda kami sa mga kalye ng Maynila. Minsan ko na siyang inaya sa bahay na manirahan, pero hindi niya raw maiwan ang kalye, pati na ang mga kasama niyang bata. Doon na raw kasi siya nasanay at baka manibago raw kapag lumipat sa isang bahay. Nirespeto ko ang desisyon na yon ni Jacob. Kaya naman, pagdalaw at pagtulong ang tanging magagawa ko sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Dahil kung tama ang kutob kong bumalik na nga ang mga nambibiktimang sindikato, mukhang delikado ang kalagayan ni Jacob. Jacob, sana hindi ka kasama sa mga batang nawawala na nandito sa latest report. Hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may nangyaring masama sa'yo.
Napabuntong hininga ako habang tinatapos ang pag-aayos ng aking mga papeles. Nang masiguro kong ayos na ang lahat, may isang bagay akong naalala kaya agad kong binuksan ang drawer sa itaas ng aking lamesa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking 45 caliber pistol. Isang pamanang sandata mula sa aking yumaong ama na naging mahusay ring pulis sa Maynila nung kapanahunan niya. Iba ang kutob ko sa kasong to. Mukhang magagamit kita ngayon. Hindi lang ang baril ang naroon sa tabi nito, ay kinuha ko ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga balang gawa sa purong pilak. Sa tabi nito, naroon ang isang lumang medalyon. Dinampot ko ito at pinagmasdan. Naalala ko tuloy ang lolo ko na nag-alaga sa akin noon sa probinsya. Sa kanya kasi galing ang medalyon na hawak ko. Sa Maynila ako ipinanganak. Pero sa probinsya ako tubo at namulat at lumaki. Noong mamatay ang nanay ko, dinala ako ni tatay sa probinsya para ipaalaga sa aking lolo. Dito na ako nagbinata. Dito ko natuklasan ang tungkol sa pamilya ko. Ang lahi namin ay kabilang sa hanay ng mga mahuhusay na antingero. Ang mga ninuno ko ay kilalang mga antingero. Si lolo at pati na rin si tatay ay hindi matatawaran ang galing sa larangang yon. Nung mga unang buwan ko sa probinsya, parang hindi pa ako gaanong pinapansin ni lolo. Sabi niya, hindi niya pa raw kasi nararamdaman sa dugo ko ang lukso ng lahi. Para bang duda siya kung may potensyal ba ako. Pero nagbago ang lahat nung minsang may lumusob na mga aswang sa baryo namin. Kahit bata pa ako at alam kong mas malakas sila, hindi ako nagpatinag at nakipagsabayan ako sa kanila. Kahit sugatan ako, hindi ako umatras hanggang sa matalo namin silang lahat. Doon na nga nakita ni lolo ang tunay kong kakayahan. Kaya't simula noon, ibinuhos niya na sa akin ang lahat ng alam niya. Mga sikreto, dasal, at kakayahan ng isang tunay na antigero. Ilang taon din akong nagsilbi bilang tagapagtanggol ng baryo namin bago ko naisipang subukan ang ibang landas. Dahil sa mga kwento ni tatay tungkol sa pagiging pulis sa Maynila, namangha ako at nagpasyang sundan ang yapak niya. Nung una, ayaw talaga yon ni lolo. Gusto niyang manatili ako bilang isang antingero. Pero dahil matigas ang ulo ko at mapilit ako, wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Bago siya namayapa, ibinigay niya sa akin ang medalyong ito. Sabi niya, pinagpasa-pasahan na raw ito ng maraming henerasyon at ito ang pinakamabisang panlaban sa mga malalakas na kalaban, lalo na sa mga aswang. Natupad ko na ang pangarap ko, lolo. Pero ngayon, mukhang matutupad na ang pangarap mo para sa akin. May kutob ako na hindi tao may gawa ng patayan ngayon dito. Kaya sana gabayan niyo ako. Kayong dalawa ni tatay. Sa pamamagitan ng medalyon na to, pupuksain ko silang lahat. Dali-dali kong isinuot ang medalyon sa aking leg. Sa sandaling dumampi ito sa aking balat, agad kong naramdaman ang isang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy sa buong katawan ko. Gumapang ito mula sa aking dibdib, pababa sa aking tiyan, hanggang sa aking paa. Ramdam ko ang kakaibang init. Samantala, bago ko ito isuksok sa loob ng aking uniforme, pinagmasdan ko muna ang mga nakasulat at mga simbolong nakaukit dito. Sa harap ng medalyon, maingat na nakahulma
ang imahe ni San Miguel Arcangel. Hawak niya ang isang espada at timbangan, mga simbolong kumakatawan sa katapangan, kapayapaan at katarungan. Ayon kay Lolo, siya ang pinuno ng hukbo ng Diyos na tagapagtanggol laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Itinuturing din siyang tagahukom, ang nagpapanatili ng balanse at hustisya sa mundo. Binaligtad ko ang medalyon para tignan ang likuran nito. Doon ay nakaukit ang isang trianggulo na may mata sa gitna. Maraming haka-haka ang mga tao tungkol sa simbolong ito. Pero para kay Lolo, simple lang ang kahulugan nun: saksi at tagamata. Ang sino mang humahawak ng medalyong ito ay nabibigyan ng kakaibang kakayahan at proteksyon, basta ang layunin ay magtanggol sa mahihina at maging patas na tagahukom, gaya ni San Miguel. Hindi ko pa alam ang mga kaya mong gawin, pero umaasa akong magagamit kita ng maayos at may pangangalaga. Matapos kong sabihin ito, ay itinago ko na ang kwintas sa loob ng aking uniforme. Naghanda na rin ako at inayos ang aking mga gamit. Nilagay ko sa bandang bewang ko ang lumang baril para mabilis makuha kung sakaling gagamitin ko ito. May isa pa akong baril at yon ang ginagamit ko sa tuwing may bigla ang misyon. Meron din akong medkit, baton, radyo at posas. Bukod doon, meron akong daladalang patalim na nakalagay sa gilid ng mahaba kong sapatos na pangpulis. Matapos masiguro na kumpleto na ang kagamitan ko, muli kong ibinalik ang atensyon ko sa report tungkol sa mga nawawalang batang kalye. Muli kong binasa yon, pero wala akong nakitang iba pang mahalagang impormasyon. Hindi ko rin namalayan na lumipas na pala ang oras, kaya naman ng 8:00 na ng gabi. Nagpasya na akong lumabas ng istasyon upang magkape sa karinderyang malapit doon. Napangiti ako dahil nakita ko ang pinakamatandang nagtitinda sa lugar namin. Yun ay walang iba kundi si Manang Teresa. "Manang, dating gawi. Isa nga pong black coffee." Makalipas ang ilang minuto, iniabot ni Manang Teresa ang tasang may mainit na kape. Kasabay nun, isang platito na may matigas na tinapay. "Naku Manang, kape lang po ang in-order ko. Medyo busog pa po kasi ako eh." Ano ka ba? Libre yan. Mukhang may lakad ka babaya kaya kailangan mong kumain kahit tinapay lang. Para na rin yan sa palagi mong pagbabantay sa lugar natin. Halos wala na ang kriminal na nagkalat mula ng madestino ka rito. Ginagawa ko lang naman po ang tungkulin ko, Manang. Siyempre bilang tapat na pulis, kailangan ko talagang panatilihin ang katahimikan at kapayapaan dito. Yun nga lang ho, may nakarating na naman kasi na report tungkol sa... Hindi ko na ituloy ang sasabihin at napatulala ako sa umuusok na kape sa hawak kong tasa ngayon. Hindi ko maiwasan na maalalang muli yung mga pangyayari at krimen. 5 taon na ang nakaraan dahil sa mga walang pusong sindikato. Oh, ano ba yon? Mukhang ang lalim ng iniisip mo. Tungkol ba yan sa nababalita ngayon na may nagkalat ulit na sindikato rito sa Maynila? Teka Manang, paano niyo po nalaman yon? Kakapasok pa lang po ng report sa amin kanina. Sus, ano ka ba? Matagal na ako rito sa Maynila. Dito na ako nagdalaga, nag-asawa at nagkaanak. Hanggang sa naging puti na ang lahat na buhok ko. Walang balita ang hindi dumadaan sa pandinig ko.
Minsan nga mas nauuna ko pang malaman kaysa sa inyong mga pulis na nasa loob ng presinto. Oo nga pala, munti ko na makalimutan yun, Manang ah. Totoo rin pong sinasabi nila na may pakpak ang balita. Nakakarating kung saan-saan at kung kani-kanino. Sinabi mo pa. Pero Manang, seryoso po ko. Yung tungkol po sa sindikato at sa mga nawawalang bata. Baka naman may nasagap kayong mas detalyadong impormasyon. Malaking tulong po sa investigasyon namin yun ni Hernandez kung sakali. Abay, oo naman. May konting impormasyon akong alam tungkol dyan. May kakilala kasi ako doon sa kabilang barangay na nagsabing isa sa mga anak na kaibigan niya ang dinukot kagabi. At ito pa ang sabi niya. Panandalian akong nagtaka nang ilapit ni Manang Teresa ang ulo niya sa akin. Nakatakip naman ang kanang palad nito sa bibig upang bumulong ng mga susunod niyang sasabihin. Alam mo ba, Ricardo? Hindi raw tao ang mga miyembro ng bagong sindikatong nagkalat sa syudad ng Maynila. Alam mo ba kung ano, Ricardo? Ano ho, Manang? Mga aswang daw. Sa pagkabigla ko nang marinig ang salitang aswang, hindi ko sinadyang natabig ang hawak kong tasa. Nalaglag ito sa semento at agad nabasag. Kaya kumalat ang mainit na kape sa harap ko. Nataranta ko at napatayo kagad. Dali-dali kong pinulot ang mga basag na piraso ng tasa habang panay ang hingi ng paumanin kay Manang Teresa. Naku, Manang, pasensya na. Medyo nabigla lang po ako sa sinabi niyo eh. Babayaran ko na lang po itong nabasag. Ay, ano ka ba? Huwag na, Ricardo. Ayos lang yan. Hala, huwag mo na daputin. Baka masugatan ka pa. Ipapalinis ko na lang. Abay, kahit sino naman ay magkukulat kapag narinig yung mga sinabi ko. Aswang sa Maynila. Imposible naman talaga yon. Ay, pasensya ka na. Pati ang mga walang kwentang impormasyon sinasabi ko sa iyo. Huwag niyo pong sabihin yan, Manang. Sa totoo lang, lahat ng mga pwede naming makalap na impormasyon ngayon ay mahalaga sa kasong hinahawakan namin ni Hernandez. Minsan kasi, may mga kwento ho na akala natin ay gawa-gawa lang. Pero yun pala, ang totoong nangyayari. Ibig mo sabihin, Ricardo, naniniwala ka sa aswang? Oo, Manang Teresa. Kaya gusto ko pong malaman, paano po nasabi ng kausap nyo na aswang ang may pakana ng mga krimeng ito? Sabi kasi nung kakilala ko, abay may isang batang himalang nakatakas at nakaligtas daw kagabi mula sa kamay ng grupong yon. Ayon sa kwento ng bata, hindi raw tao ang sumugdab sa kanila. Nung tinanong daw siya kung anong itsura, ang sabi ng bata ay pula raw ang mga mata ng mga lalaking yon at matatalim ang mga ngipin. Tapos ang nakakatakot pa, bigla raw humahaba ang kamay ng mga kriminal na yon. Humahaba ang kamay at pula ang mga mata. Sigurado ba ang bata sa nakita niya, Manang? Bigla kong napahawak sa dibdib ko. Doon sa pwesto kung saan nakasabit ang medalyon sa loob ng uniforme ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Dito ko napagtanto na yung hinala ko at yung mga sinasabi ni Manang Teresa ay nagtutugma na. Hindi nga tao ang nasa likod ng krimeng ito. Yun na nga. Sabi naman nila, baka raw guni-guni o gawa-gawa lang ng bata yung kwento niya. Baka raw na trauma at inisip na aswang ang mga kidnapper. Pero Manang, paano kung totoo ang sinabi ng bata? Paano kung hindi lang siya guni-guni o gawa-gawa lang? Naku, Ricardo, paano naman kung hindi totoo? Alam mo,
Kung ako ang tatanungin mo, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyang aswang-aswang na yan. Abay dito na ako tumanda sa Maynila. Pero kahit minsan wala pa akong nakikitang engkanto, maligno, o kahit na anong nilalang na sinasabi nila. Maging yung aswang. Para sa akin, mga tao pa rin ang gumagawa ng masama sa kapwa nila. Mas nakakatakot ang tao kaysa sa mga kwentong mga kababalaghan na yan. Sa bagay, mahirap nga namang maniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita ng sarili mong mga mata. Totoo yan. Kaya sa tingin ko, mas mabuting mag-focus tayo doon sa sindikato. Baka naman mga nakadroga lang yung mga yan, kaya akala ng bata inandilisik ang mga mata at para mga hayop kong kumilos. Abay sa dami ba naman ang adik ngayon? Hindi imposible na ganun ka ang nangyari. Sana nga, ganun lang yun, Manang. Sana nga mga ordinaryong kriminal lang ang kailangan naming harapin. Siya nga po pala, alam niyo po ba kung saan ko makikita yung bata na nakaligtas? Kilala mo siya, iho? Siya si Jacob. Di ba't anak-anakan mo batang yun? Ano? Si Jacob? Sigurado ba kayo, Manang? Oo naman, Ricardo. Yung batang laging tumatambay rito sa kanto na madalas mo binibigyan ng barya at tinapay. Siya mismo ang batang nakatakas kagabi sa kamay ng mga kidnapper. Diyos ko, ang batang yun. Sige, alis na po ako. Kailangan ko pong puntahan si Jacob. Hindi ko na hinintay pa ang mga sunod na sasabihin ni Manang Teresa. Isang mabilis na pagtakbo ang ginawa ko, pabalik sa harap ng aming police station. Nang makuha ang susi sa aking bulsa, agad kong pinaandar ang motor ko. Sakto namang nakita ko si Hernandez, kaya naman tinawag ko siya at pinaangkas ko. Sir, saan pupunta natin? May kakausapin lang tayo. Pinatakbo ko ng mabilis ang motor. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon, mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Kahit narinig kong nakatakas si Jacob sa kamay ng mga hayop na yon, hindi pa rin ako mapakali. Mas lalo lang akong kinabahan para sa bata. Kilala ko ang lahing aswang. Alam ko kung paano sila gumalaw. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatahimik ang sinumang nakakasaksi sa ginagawa nila. Alam kong babalikan at babalikan nila si Jacob para siguraduhin hindi makapagsasalita ang bata, para patahimikin. Kaya kailangan kong maunahan ang mga aswang. Kailangan kong iligtas si Jacob dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyayari sa batang yon dahil sa bagal ko. Sir Ricardo, parang ang bilis po ng pagpapatakbo nyo ngayon ah. Bagalan nyo naman ho. Baka maaksidente ho tayo niyan. Hindi tayo maaksidente, Hernandez. Huwag kang mag-alala. Kailangan kong magmadali dahil baka hindi na natin maabutan yung batang gusto kong makita at puntahan. Bata? Sino pong bata, sir? May kinalaman po ba to sa report na nakarating kanina? Si Jacob, at oo, may kinalaman to sa report kanina. Ayon sa nakalap kong impormasyon, isa si Jacob sa mga muntik ng mabiktima ng mga miyembro ng sindikato kagabi. Nakatakas daw siya. Kaya gusto ko siyang puntahan ngayon. Mabuti naman po't nakaligtas siya, sir. Alam niyo ba kung saan natin siya makikita? Kalye 12. Doon sa pinagrorondahan natin noong nakaraang gabi. May dala ka bang baril ngayon, Piwan? Baril? Ay, opo, dala ko po kayo yung baril ko. Hindi ako sigurado pero maganda ka. Lagi mo ring tatandaan kung saan lang gagamitin ang baril natin. Naalala mo pa ba? Opo, sir. Hindi tayo basta-basta nagpapaputok ng baril dahil sa gusto lang natin. Kahit kaharap na natin na isang kriminal, hindi tayo gagamit ito hanggat wala pang sitwasyon sa isang malalang panganib. Pwede rin kung sakaling may emergency o kaya naman may tawag na tungkulin. Magaling. Mukhang handa ka na nga para sa misyong to. Sunod kong tanong. Hernandez,
Nakakita ka na ba ng aswang? Sandaling natahimik ang kasama ko. Mukhang nabigla sa sumunod kong naging tanong. Naiintindihan ko naman yun dahil baka first time niya ring marinig ang katagang aswang. Hindi ko maiwasan na matawa ng mahina dahil kung nakikita ko lang ang mukha niya ng mga sandaling yon, baka kinakabahan na siya o natatakot. Hoy Hernandez, ayos ka lang ba? Natahimik ka. Ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba sa aswang? Sir, bakit niyo naman po natanong yan? Hindi naman po siguro aswang ang makakalaban natin kung sakali, no? Ang ano po kasi sir hindi ko maintindihan eh. Random po ba sir? Hindi random yun. Seryosong tanong yan. Kaya sige na, sagutin mo ko na maayos. Hindi pa po eh. Hindi pa po kasi ako nakakakita ng totoong aswang sir. Hernandez, makinig ka sa akin. Maniwala ka, totoo mga aswang. At naikutob ako na may kinalaman ng aswang sa sindikatong nakalagay sa report. Pero huwag ka mag-alala. Hindi tayo basta-basta susugod. May alam ako tungkol sa kanila at alam ko kung paano sila lalabanan. Naiintindihan mo? Basta siguraduhin mong hindi ka lalayo sa akin. Yun ang naging huling pag-uusap namin habang nasa motor kaming dalawa. Mukhang sineryoso rin ito ang naging tanong at mga sinabi ko. Ilang minuto narating na namin ang Kalye 12 na sinasabing lugar ni Manang Teresa kung nasaan si Jacob. Pagbaba ng motor, agad kong inihandaan sarili ko at sinimulan ang paghahanap. May iilang mga tao ang naglalakad sa kalsada pero wala kaming nakikitang mga bata ng sandaling yon. Mukhang nalaman na ng mga tao ang tungkol sa sindikato kaya mukhang hindi na rin sila lumalabas sa gabi. Pero hindi sa mga kagaya ni Jacob dahil wala nga silang sariling bahay. Maghiwalay tayo Hernandez. Saka ng direksyon ka maghanap at magtanong-tanong. Tanungin mo kung nakita nila si Jacob. Kilala ng mga tao yun dahil matagal na siyang pag-alagala dito sa Kalye 12. Kontakin mo ko kapag may nakakalap ka ng impormasyon. Yes sir, masusunod po. Naghiwalay nga kaming dalawa. Agad kong tinahak ang kaliwang direksyon ng kalyeng yun. Nagtanong-tanong sa mga taong dumadaan pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang batang si Jacob. Habang tumatakbo ang oras, ay palakas naman ang tibok ng aking puso. Ilang sandali pa, medyo napabagal ang paglalakad ko nang makita ang grupo ng kalalakihang papasalubong sa dinadaanan ko. Lahat sila ay nakasuot ng kulay itim na jacket at pantalon. Meron din silang suot na bonnet sa ulo at face mask sa bibig. Nang malapit na sila sa akin, ay sinubukan ko silang tanungin. Mga sir, pwede ba ako magtanong? May kilala ho ba kayong Jacob? Isang bata na patpatin, maputi, at siguro mga bandang bewang kontas. Baka lang ho may nakita kayong ganon. Kanina pa kasi ako naghahanap eh. Nagkatinginan lang yung 5 lalaki sa mga tanong ko. Maya-maya, yung isa sa kanila napatingin sa kamay ko na nakahawak sa baril. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ako, pero parang nag-iba ang kulay ng mga mata niya at nagmistulang pula. Mahina kasi ang ilaw mula sa mga street light kaya hindi ko rin masigurado kung ano talaga ang nakita ko. Napansin kong unti-unti na silang humahakbang papalapit sa akin. Dahil sa wala silang kibo at parang may balak na masama, nagpasya ko na bunutin na ang baril ko. Pero bago ko pa magawa yun, biglang tumunog ang radyo ko. Napilitan akong tumalikod sandali at lumayo sa kanila para sagutin ang tawag. Mabilis kong kinuha ang radyo at si Hernandez nga ang nasa kabilang linya. Yes, Hernandez. May nakuha ka na bang impormasyon? Sir, pupunta po kayo dito sa Kalye 12. Sa gawing kanan. Mga 10 metro po mula sa unang kanto sa kaliwa. Bilisan niyo sir. May 2 bata rito. Mga patay na sir.
Putres na yan! Sige, Kapi, pupunta na ako. Huwag mong papagalaw ang mga bangkay, ha? Mabilis kong ibinaba ang radyo at lumingon ako sa 5 lalaki kanina. Pero wala na sila. Sa isang kurap lang, para bang bula silang naglaho sa dilim ng iskinita. Hindi ko na sila nagawang hanapin dahil mas kailangan ako ni Hernandez ng mga sandaling yon. Kumaripas na ako ng takbo papunta sa kinaroroonan ng kasama ko. Habang tinatahak ko ang Kalye 12, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Isa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sana talaga hindi si Jacob ang isa sa mga matatagpuan ko roon. Pagdating ko naman sa skinita, nakita kong madami ng tao ang naroroon na nakikiusisa. Nakipagsiksikan ako at nakiusap na padaanin ako para makita ko ang mga bangkay. Nang nakarating na ako sa pinakagitna, nakita ko doon si Hernandez. Sinusuri ang 2 bangkay na nakahandusay sa semento. Oh, sir, nandiyan na po pala kayo. Anong update, Hernandez? Anong oras mo to nakita? Sir, sabi po ng mga nandito, kakalagay lang ng kanilang bangkay dito, sir. Wala pa raw to kanina eh. Sir, may napagtanungan ako. Parang 5 minuto lang daw nung dumaan siya rito. Tapos pagbalik niya, may mga bangkay na ng bata. Para masiguro ang lagay ng mga biktima, kinuha ko agad ang gloves sa bulsa ng uniforme ko at isinuot ito. Nilapitan ko ang mga bangkay para suriin. Grabe. Kalunos-lunos talaga ang sinapit nila. Halos mapailing ako at manginig ang kalamnan sa nakita ko. Biruin nyo, butas na ang kanilang mga tiyan at dibdib. Gaya ng mga report tungkol sa sindikato noon. Mukhang lamang loob din ang pakay ng mga pumatay sa kanila dahil wala na ang mga ito sa loob ng katawan nila. Samantala, medyo nabawasan naman ang kaba ko nang makita kong wala si Jacob sa mga namatay. Agad kong kinausap si Hernandez at binilinan. Hernandez, tawagan mo ang puninaria at ang presinto. Sabihin mo, kailangan natin ng backup dito para sa crowd control. Aalis na muna ako. Sir, saan po kayo pupunta? Hindi ko sinagot si Hernandez, bagkus ay tumayo ako ng tahimik at umalis na doon. Matapos ko kasing makita ang mga sugat ng malapitan, sigurado na ako na hindi talaga tao ang may gawa ng bagay na yon. Ang isang bangkay ay may parang kalmot ng mahahabang kuko sa leeg. Ang isa naman ay may mga butas ang kamay at binti na para bang kagat o bumaong mga pangil. Naglakad ako pabalik sa direksyon kung saan ko nakasalubong yung 5 lalaki kanina. Alam kong hindi sila basta-basta lumayo. Sigurado ko na nandoon lang sila sa paligid, nagmamasid at naghahanap pa ng susunod na mabibiktima. Habang naglalakad ako, ay naramdaman kong uminit ang medalyon sa aking dibdib hanggang sa may nakita kong nakasilip sa akin papasok sa isa pang eskinita. Agad siyang umalis nang mapansing nakita ko na siya. Agad akong tumakbo para habulin siya. Tigil! Pulis ako! Tumigil ka, sabi! Babariling kita! Pero dahil hindi huminto ang hinahabol ko, nagpaputok na ako sa itaas para magbigay ng warning shot. Ngunit imbis na tumigil, mas binilisan pa niya ang pagtakbo, kaya kumaripas na rin ako para habulin siya. Dahil sanay naman ako sa ganitong habulan, hindi siya nakalayo sa akin. Naabutan ko siya pagdating sa isang plaza, pero laking gulat ko na may iba pa palang nag-aabang doon. Siguro ay higit 10 na sila. Sa forma at galaw nila, hindi ako pwedeng magkamali. Kamukhang kamuka ng iba yung 5 lalaki na nakasalubong ko kanina sa skinita.
Nakatayo lang ang iba sa kanila, samantalang may isa na nakatalikod. Diyan lang kayo Huwag kayong susubok na lumapit. Pulis ako. At hindi ako magdadalawang isip na magpaputok kung gagawa kayo ng kalokohan. Dahan-dahan kong kinuha ang radyo ko upang kontakin si PO1 Hernandez at ang iba ko pang kapwa pulis. Pipindutin ko na sana ito, pero napahinto ako nang may marinig akong ungol. Napatingin ako sa kasama nilang lalaki na nakatalikod pa rin sa akin. Hoy ikaw! Humarap ka rito! Ano yung hawak-hawak mo Inihanda ko ang aking baril at itinutok sa lalaki. Maya-maya pa, humarap ito at doon nakita kong bitbit niya ang isang batang nakagapos ang mga kamay at paa. May takip din itong panyo sa bibig kaya hindi makapagsalita o makasigaw. Nanlaki ang mga mata ko nang makumpirma ko na ito ang batang hinahanap ko, si Jacob. Sa galit, dahan-dahan akong naglakad habang nakatutok pa rin ang baril sa kanila. Bitiwan mong batang yan! Kung ayaw mong mahuli at makulong. Kapag may nangyari sa kanya na hindi maganda, hindi lang kulong ang aabutin mo, sigurado ko. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa siya binitiwan, hindi ako magdadalawang isip na magpaputok ulit ng baril sa inyo. 1, 2. Napahinto ako sa pagbibilang at nagulat ako nang biglang tumalon papunta sa harap ko ang isa sa mga lalaki. Hinampas nito ang hawak kong baril, kaya naman tumilapon yun sa hindi kalayuan. Ako naman ay napahiga sa sementadong kalye at dumagan naman sa akin ang lalaki. Pilit ko talaga siyang tinutulak pero sadyang napakalakas nito. Doon ko lang din napagtanto ang totoong wangis niya nang alisin nito ang kanyang face mask. Tumambad sa akin ang mabalahibo niyang muka. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang matatalim na mga ngipin. Ilang saglit pa, dahan-dahang lumalabas sa bibig niya ang gumagalaw at napakahaba niyang dila na animo ay sawa. Tumulo pa sa leeg ko ang laway nitong napakalagkit at napakabaho. Anak ng putya! Mga aswang nga kayo! Agad kong hinila ang baton na nasa tagiliran ko. Gamit ang lakas, bahagya ko tong itinulak at inihampas sa mukha niya. Tumalsik yun habang nagsisisigaw dahil sa sakit mula sa tumamang baton sa kanya. Agad naman akong tumakbo ng mabilis at binunot ang baton sa tagiliran ko. Gamit ang buong lakas, itinulak ko siya at hinampas ng pabalya sa mukha. Tumalsik siya at napasigaw sa sakit dahil sa lakas ng tama ng baton. Agad akong tumayo at naghanda sa pwedeng mangyari. Pero sa pagkakataong yun, hindi lang isa sa kanila ang nag-iba ng itsura. Sabay-sabay silang nagpalit ng anyo sa harap ko. Nanlisik ang mga mata nila. Humaba ang mga kuko na animo ay mga kutsilyo at lumabas ang mga matutulis at mahahabang pangil hanggang sa naging ganap na silang mga aswang. Tama nga ang hinala ko. Mga aswang nga kayo. Mga hayop kayo. Hindi na kayo nakontento sa probinsya at dinala nyo pa ang pagkahayop nyo dito sa Maynila. Ay, huwag kang makialam sa amin. At bakit naman hindi? Masama yung ginagawa nyo, mga demonyo kayo. Ibigay nyo sa akin yung batang yan. Ibigay? Sa tingin mo ba? Ganun lang kadali yun. Mahalaga sa amin ang batang ito. Kaya hindi ko siya ibibigay sa'yo. At mabuti pa, umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Tinatakot mo ba ako? At sa tingin mo magpapasindak ako sa'yo? Hindi nyo ako kilala. Hindi nyo alam kung ano ang pwede kong gawin sa inyo.
Kaya habang hindi pa nauubos ang pasensya ko at hindi pa nagsasalubong ang kilay ko, bitiwan niyo na ang batang yan. Ang lakas din ang loob mo. Nag-iisa ka lang. Pero kung makaasta ka, para kang may isang hukbo na kasama. Wala kang laban sa amin, pulis. Tao ka lang. Kami, makapangyarihang aswang na bukaw. Tao lang ako. Oo, tao lang ako. Pero ang taong to ang tatapos sa inyong lahat. Hindi niyo ako matatakot sa mga paungol-ungol niyo na yan. Ni hindi ako paninindigan ng balahibo sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, ibigay niyo na sa akin ng bata. O papatayin ko kayong lahat ngayon din. Matapang ka talaga, lalaki. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mga kasama, patayin ang pulis na yan. Hanggang dyan na kayo. Binabalaan ko kayo. Hinawakan ko ng maigpit ang baton ko. Nang unang sumugod ang tatlong aswang, sinalubong ko sila kagad. Isang malakas na hampas sa panga ang nakuha nung una. Sapat na yon para tumilapon siya sa isang gilid. Sumunod naman ang pangalawa. Pero bago pa sila makalapit, pinaghahampas ko na kagad sila sa tuhod at sa bibig. Maririnig ang lagutok ng kanilang mga buto sa bawat tama ng baton ko. Yung isa pa na sumubok lumundag sa likod ko, pero mabilis kong nasakote ang ulo. Sa sobrang higpit ng hawak ko, pinaikot ko talaga ang leeg niya. 6 na ang tumba, pero hindi pa tapos. 3 pa ang sabay-sabay na sumugod sa akin. Ngunit hindi ko na sila binigyan pa ng pagkakataong makagat o masaktan ako. Tulad ng mga nauna, baton pa lang din ang ginamit kong sandata at ito ang nagpabagsak sa kanilang siyam. Paano ba yan? Wala ka ng kasama ngayon, Diablong buwang ka. Wala nang tutulong sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang batang yan kung gusto mo pang mabuhay. Ngunit gaya kanina, muli akong nainsulto nang muli itong humalakhak ng malakas. Itinaas nito ang kaliwang kamay at itinuro ang nasa likuran ko. Mula roon, naririnig ko ang tunog ng mga buto at ungol ng mga nilalang na akala ko ay napatay ko na. Paglingon ko, isa-isang ang bumangon ang mga aswang na kanina lang ay pinatumba ko. Anak ng putya! Imposible! Walang aswang na immortal! Pero paano kayo? Ah! Napasigaw ako sa sobrang hapdi nang maramdaman kong may bumaon sa likod ko. Tapos ay may humawak sa 2 balikat ko at iniangat ako sa ere. Paglingon ko, nakita ko ang lalaking may hawak kay Jacob. Humaba ang kamay niya at hinawakan ako sa magkabila ang balikat. Nabitiwan ko ang hawak kong baton at saka ako napasukan ng dugo. Ilang sandali pa, may van na dumating at huminto sa di kalayuan. Agad na nagsilapitan yung mga aswang sa sasakyang yon. Nang makalapit na sila, bigla kong inihagis palayo ng lalaking aswang. Bumagsak ako sa semento at nagpagulong-gulong. Nandilim na nun ang paningin ko. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko pang nagsalita yung lalaking aswang. Hayaan nyo nang walang kwentang yan. Kailangan nating magmadali. Marami pa tayong gagawin. Kasunod nun, ang mabilis na pagharurot ng sasakyan at ang tuluyang pagdilim ng paningin ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nawalan ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko kagad ang puting kisame, yung dextrose at mga aparato na nasa paligid.
nakita ko sa tabi ko ang aking kabady na si Hernandez. Salamat sa Diyos. Sir, gising na kayo. Akala ko talaga matutuluyan na kayo eh. Grabe din kasi ang tamang nakuha nyo, sir. Hernandez, nasaan ako? Sir, nasa ospital ho kayo. 3 araw na po kayong walang malay. Simula po nung makita ko kayo sa kalsada. Ano ka mo? 3 araw. Oo, sir. Matapos niyang sabihin yon, hindi ko maiwasang itaas ang patient gown na suot ko. Doon, nakita ko ang tela at bendang nakabalot sa buong katawan ko. Nararamdaman ko pa rin ang hapdi at sakit mula sa kuko ng aswang na umatake sa akin. Kinapa ko rin ang bandang dibdib ko at leg ko. Napahinga ako ng malalim dahil nandoon pa ang medalyon na ipinamana ni Lolo sa akin. Sa maliit na lamesa naman ay naroon ng baril na ipinamana naman ng namayapa kong ama. Oo, sir. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Sa gitna ng pag-uusap namin, biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang puting van, ang mga aswang na bumangon mula sa pagkakatumba, at ang mahabang kamay na humawak at naghagis sa akin. Naalala ko din si Jacob hanggang sa bigla kong napabangon sa kama. Sir, dahan-dahan lang. Bawal pa kayong gumalaw eh. Baka bumuka ang mga sugat niyo, sir. Hernandez, yung van, yung bata, nasa na sila? Naabutan niyo ba sila? Ano po sinasabi niyo, sir? Wala po kami naabutan na van at bata. Sino bang bata ang tinutukoy mo, sir? Kasi pagdating namin sa plaza, kailangan nakita namin dun eh. Duguan kayo at walang malay. Sino po ba, sir, ang gumawa sa inyo niyan? Hindi ako nakasagot. Napahawak ako sa ulo ko habang inaalala ang mukha ni Jacob na umiiyak habang bitbit ng leader ng mga halimaw na yon. Nabigo ako bilang pulis. Trabaho kong protektahan ang mga tao. Pero hindi ko nagawang iligtas ang batang si Jacob. Nakita ko sila, Hernandez. Yung mga sindikatong nangingidap ng mga bata. Hawak nila si Jacob. At hindi sila mga tao. Aswang ang mga hayop na yun. Kailangan ko lumabas. Hahanapin ko si Jacob. Sir, wag na matigas ang ulo mo. Mamamatay ka kung lalabas ka ngayon. Saka, mukhang wala ka pa sa katinuan, sir eh. Nagdideliryo ka ba, sir? Sana nga nagdidelirio lang ako, Hernandez. Pero nakita ko sila. Totoong sinasabi ko. Aswang ang mga yon, maniwala ka. At kung hindi natin sila mahahanap kagad, baka patayin nila si Jacob. Dahil sa pag-aalinlangan ni Hernandez, wala akong nagawa kundi ikwento sa kanya ang bawat detalye ng nangyari sa plaza. Isinalaysay ko kung paano kong nakaharap ang 10 lalaki na sa isang kurap lang ay nagbagong anyo sa harap ko. Hindi ko rin itinago ang tungkol sa leader nila na may kakayahang magpahaba ng braso, ang mismong umatake sa akin mula sa malayo. Ipinaliwanag ko na hindi basta-bastang sindikato ang kinakaharap namin, kundi mga nilalang na hindi tinatablan ng karaniwang bala o baton. Matapos ang kwento ko, tumahimik ang paligid. Bakas sa muka ni Hernandez ang kalituhan at hindi siya kagad nakapagsalita. Alam kong mahirap paniwalaan ng lahat, lalo na't sa gitna kami ng Maynila. Pero kailangan niyang maniwala dahil oras na ang kalaban namin dito. Kung mananatili lang ako sa kama ng ospital na ito, parang hinayaan ko na ring mamatay si Jacob sa kamay ng mga halimaw na yon. Kung ganun, sir, delikado pala ang mga yun. Paano natin lalabanan ng mga katulad nila, sir? Kaya ko sila, Hernandez. Kaya mo sila, sir?
bakit ka ganyan? Bakit munti ka na mamatay? Yun nga hindi ko maintindihan, Hernandez eh. Dapat napatumba ko na sila. Dahil may dala ako. May proteksyon ako na dapat ay sapat lang para malabanan ng mga katulad nila. Pero hindi man lang ako nakalaban. Natalo nila ako. Mukhang hindi ako tinulungan ng medalyon ko nung oras na kailangan ko to. Medalyon? May medalyon ka suot, sir? Yung para bang agimat? Oo, Hernandez, tama ka. At galing pa to sa lolo ko. Ipinamana niya sa akin para magamit ko sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang sandata ko laban sa kanila. Talaga, sir? Patingin nga ako. Mabilis kong tinapa ang dibdib at kinabahan ako nang wala akong makapa. Teka, nasaan na yun? Nawawala ang medalyon ko Baka po nasa kahon na yun, sir. Ibinilin nga pala sa akin ng nurse na nandun ang mga gamit nyo. Pero yung service firearm mo, sir, na kay Hepe muna at yung caliber 45 na baril mo, sir, nasa akin. Itinago ko kasi baka mamaya mapahama ka dahil sa pagdadala ng baril na yun. Salamat, buddy Wala po yun. Teka lang po, sir. Titignan ko lang po yung kahon kung naroon po ang medalyon na sinasabi nyo. Mabilis na tumayo si Hernandez at lumapit sa isang mesa na malapit sa bintana ng kwarto. Nakapatong doon ang isang puting kahon na gawa sa plastik. Nang buksan niya ito, sandali siyang natigilan. Hindi niya kinuha ang medalyon, bagkus ay buong kahon ang binuhat niya at ibinigay sa akin. Sir, ito po ba yung sinasabi nyo? Oo, yan nga. Yan ang medalyon na minana ko pa sa akin na mayapang lolo. Malakas ang kapangyarihan niya, Hernandez. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako natalo. Kung bakit hindi ko sila napigilan sa masama nilang balak. Baka po kailangan yung tawagin o kausapin, sir. May mga nababasa kasi ako dati na ang isang medalyon daw ay anting-anting na kailangan ng... Ano nga ba? Nakalimutan ko ang tawag dun Para siyang dasal na binibigkas at... Orasyon, Hernandez. Tama. Kailangan nga nito ng isang orasyon. Isang bagay na hindi ko nagawa kagabi. Kaya siguro hindi ito nagbigay ng kapangyarihan at kakayahan sa akin. Isa pa, nakalimutan ko na rin. Nadala ko pala ang baril na ipinamana sa akin ng namayapa akong ama. Hindi ko nagamit ng gabing yon. Sayang po. Kaya lang. Sir, natatakot ako sa baril nyo. Bakit ka naman matatakot? Wala namang kakaiba sa baril na yun. Kasi po, basta hindi ko po may paliwanag Parang natatakot ako kasi pamana yun sa inyo ng tatay mo na antingero Baka kasi masira ako. Sige na, kunin mo na. Nag-aalangang tumango ang kabady ko at sa kadahan-dahang lumapit sa kinilalagyan ng baril. Habang ginagawa niya yon, hindi ko maiwasan na magtaka at mapatitig sa kanya. Maya-maya, biglang kumabog ang dibdib ko dahil sa kakaibang kutob at kaba. Minsan ko lang maramdaman ito, kaya naman nilibot ko ang aking paningin kung may kapahamakan ba sa paligid. Nang masiguro na wala namang kakaiba, ibinalik ko ang tingin ko kay Hernandez. Binuksan niya ang drawer at nakita kong naroon nga ang baril ng tatay ko. Napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Hernandez. Napakunot ako ng noo at mas nadagdagan ang aking pagtataka. Pero hindi niya rin nahawakan yun nang pumasok sa loob ang aming pulis lieutenant na si Inspector Ramirez, ang pinakamataas na opisyal na dumadalaw sa aming istasyon. Agad niyang isinara ang kabinet. Inspector Ramirez, good afternoon, sir. Napadalaw po kayo. Nakarating kagad sa Director General ang nangyari sa iyo. At yung kaso na hawak mo ngayon, yung tungkol sa mga sindikatong nangunguha ng mga batang kalye. Ipinadala niya ako dito para bantayan at tignan kung ano na ba talaga ang nangyayari sa misyon ninyo.
Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung maiinsulto ko o matutuwa dahil sa mga salitang binitiwan ni Inspektor Ramirez. Pero isa lang ang sigurado. Nanganganib ang posisyon at promotion ko kung sakaling hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko. Lalo pa at may ipinadala ng bantay para sa misyong ito. Ano bang nangyari? Bakit hindi mo sila nahuli? At bakit ka nasugatan ng ganyan? Sir. Hindi ko po sila kaya. Ang totoo, sir. Ibang klase ang mga kriminal na to. Hindi sila yung mga karaniwang hinuhuli natin, sir. Hindi sila pangkaraniwan na kahit ang pinakamagaling pa na pulis ng Maynila ay mahihirapan, sir. Mahihirapan? Porke sumable ka, akala mo wala ng ibang makakagawa ng paraan para tapusin ang kasong ito. Nagpapatawa ka ba, Ricardo? Baka gusto mong ipasa ko na lang ito sa iba. Mukhang masyado ka nang nahihirapan eh. Sir, hindi ho. Hindi po ako nahihirapan. Kaya lang, sir, mga aswang po kasi ang nakalaban ko kagabi. Ilang segundong nanaig ang katahimikan matapos kong sabihin yon. Maya-maya pa, maririnig sa loob ng silid na yon ang malakas na halakhak ni Inspektor Ramirez. Akala niya siguro ay nakikipagbiruan ako sa kanya ng mga sandaling yon. Nagpapatawa ka ba? Mukhang masama talaga ang tama mo, bata. Sir, wag niyo akong pagtawanan. Dahil hindi niyo po alam kung ano ang mga nakasagupa ko. Hindi ako nagbibiro, sir. At mas lalong hindi ako gumagawa ng kwento. Ginawa ko po ang lahat para pabagsakin ng mga yon, pero hindi ko alam na ganun sila kalakas. Na kaya nilang gamutin ang kanilang mga sarili at muling mabuhay. Oo na. Sige na. Naiintindihan naman kita eh. Alam kong kakagising mo lang. Baka nga iba ang epekto ng mga gamot sa'yo. Kaya hindi kita tatanggalan ng kaso o sa misyon na ito. Sige, kahit pa nabigo kang gawin nang maayos ang trabaho mo. Sir, aaminin ko, nabigo ako, sir. Pero unang pagkakataon ko silang nakasagupa, sir. Ngayon, alam ko nang itatapat ko sa kanila. Hayaan niyo na po sa akin ang kasong to, sir. Kaya ko silang tapusin. Maniwala lang po kayo sa akin. Huwag kang puro satsat, Ricardo. Gawin mo. Dahil kung hindi mo magagawang isolve ang kaso na to, huwag mo nang asahan ang promotion mo. Ako ang magiging tinik sa promosyon na hinahangad mo. Ano, sir? Huwag naman ho. Gusto ko po talaga sumunod sa yapak ng tatay ko eh. Di ba kilala niyo naman po siya? Oo, kilala ko ang tatay mo. Isang mahusay na opisyal. Si Colonel Sanchez. Pero Ricardo, huwag mong gamitin ang pangalan ng tatay mo para pagtakpan ang kapalpakan mo. Sir, hindi ko po ginagamit ang pangalan niya, sir. Ang sinasabi ko lang po, gaya niya. Hindi po ako umaatras sa laban. Ngayong alam ko na po ang kinakaharap ko. Hindi ako basta-basta susugod ng walang plano. Mabuti naman kung ganun. O sige, alang-alang na lamang sa pagkakaibigan namin ng tatay mo. Pagbibigyan kita. Hindi na ako magiging tinik sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, sasama ako at tutulong sa mga aksyon na gagawin ninyo. Kaya magpagaling ka kagad. Masyado na matagal ang pagpapagaling mo dito sa ospital. Hihintayin ko kayo ng partner mo sa police station para planuhin natin na maayos ang misyon para mahuli ang mga miyembro ng sindikato. Sige po, sir. Copy po. Matapos kong sabihin ito, ay naglakad na ang inspektor palapit sa pinto. At nang tuluyang makalabas siya, biglang tumahimik ang buong paligid. Napatingin ako sa pinto. Iniisip ko kung paano ko gagawin ang trabaho ko habang nakabantay ang isang tao na hindi naniniwala sa mga nakita ko. Pero hindi yun na mahalaga ngayon. Ang mahalaga,
ay ang makakilos ako kagad. Humarap ako kay Hernandez. Hernandez, ayusin mo na ang discharge paper ko. Lalabas na ako dito ngayon din. Ano sir? Sadali lang sir. Hindi pa kayo magaling ah. Kakagising niyo pa nga lang, isa kasariwa pa mga sugat niyo. Baka ma-infection yan sir. Nagsasayang tayo ng oras dito. Habang nakahiga ako dito, maraming batang mapapahamak dahil sa mga sindikato. At mga nganib din ang promosyon ko. Kaya sige na Hernandez. Ayusin mo na ang mga papeles dito para makalabas na ako. Kaya ko na to, huwag ka mag-alala. Napakatigas talaga ng ulo niyo sir. Sige sir, kakausapin ko yung nurse. Pero wag niyo akong sisisihin sir ha. Kung biglang may mangyaring masama sa inyo. Oo na, sige na. Pinanood ko si Hernandez na lumabas ng kwarto. Nang wala na siya, ay sinubukan kong umupo. Tapos ay dahan-dahan kong ibinaba ang mga paa ko sa sahig. Ramdam ko ang hapdi ng bawat galaw ko. Pero hindi ako pwedeng magpagapi sa sakit. Sa pagkakataong yon, ay napahawak ako sa medalyon na suot ko. Huwag mo akong biguin ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Lolo, Tay, gabayan niyo po ako sa misyong ito. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na si Hernandez na may dalang mga papel. Bakas pa rin sa mukha niya na hindi siya sang-ayon sa desisyon ko. Pero wala siyang nagawa kundi iabot sa akin ang ballpen at papel. May kasama din siyang nurse. Ito ang nagsabi sa akin na kailangan kong pumirma ng isang waiver kung saan nakasulat doon na kapag may nangyaring masama sa akin sa labas, wala nang pananagutan ng ospital dahil pinilit ko talagang lumabas kahit pinipigilan pa ako ng doktor. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis kong nilagdaan ang dokumento. Nang ayos na ang lahat ng mga papel, pati ang billings, magkasama kami ni Hernandez na nag-report sa presinto. At pagdating sa presinto, pinuntahan ko kagad si Inspektor Ramirez. Aba, ang bilis natin ah. Nakasunod ka kagad sa akin. Ayos siyang bata. Opo sir, di ako pwedeng tutulog-tulog sa ospital. Gayong alam ko na may mga nanganganib na kabataan. Tama ka doon, Ricardo. O siya, tama-tama nga ang pagdating mo. Dahil may ikinakasa kaming entrapment operation para sa mga grupo na yon. Kikilos na po kayo, sir? Oo. Kaya nga mabuti at nakasunod kagad kayo. Tulad nga na sabi mo, maraming bata na nawawala. At ayaw naman nating madagdagan pa yon, hindi ba? Bakit po entrapment ang naisip niyong paraan para mahuli sila, sir? Bago sagutin ng aming inspektor ang tanong ko, ilang dokumento ang inilabas niya. Sa daladala niyang expanded envelope, isa-isa niya kaming binigyan at pinabasa ang laman. May ilang impormasyon ang nakarating sa amin. Ayon sa report, hindi lang pandurukot ng mga bata sa kalye sa gabi ang ginagawa nila. Marami sa kanila ang nagkakaroon ng transaksyon sa mga opisyalis ng gobyerno upang mapadali ang pagkuha nila ng mga bata. Binibili nila ang mga bata, sir? Tama ang mga nabasa mo dyan, SPO1. Maraming mga nakaupo ang nag-uutos na manghidap ng mga bata upang direktang ibenta sa sindikatong ito. Ito pang nakarating sa amin. Hindi lang government officials kundi maging mga police officers ay ginagawa na rin yun. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis mula sa mga impormasyon na narinig ko. Hindi ako makapaniwala na masasangkot ang pangalan ng mga pulis sa ganitong uri ng kaso. Wala pang karagdagang impormasyon kung saan police station ang galing ang mga traidor na pulis. Pero isa lang ang sigurado ko. Maraming pulis ang may koneksyon sa sindikato na yon. Kaya't magkaroon tayo ng entrapment and undercover operations. Aatasan ko kayo magpanggap na magkakaroon ng transaksyon sa naturang sindikato. Teka sir,
Huwag niyong sabihin na magdadala rin tayo ng totoong mga bata para maging bitag sa operasyon na to. Kailangan nating gawin yon para talaga mahuli ang mga kriminal. Huwag ka mag-alala. Protektado naman ang kapulisan ng mga batang gagamitin natin sa entrapment. Huwag ka na munang kumontra, Ricardo. Alam kong malaki ang concern mo sa kanila. Pero huwag mong kalimutang bahagi ito ng misyon natin bilang mga pulis. Kailangan nating gawin ang lahat para magtagumpay sa misyong ito. Hindi, sir. Hindi ako papayag na ganun. Walang batang dapat malagay sa panganib para lang sa isang entrapment, sir. O sige, may naiisip ka bang mas magandang paraan? Meron, sir. Tumango si Inspektor at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi niyang mangyayari ang operasyon bukas ng gabi. Ito ay gagawin sa dulong bahagi ng Maynila kung saan lumalabas ang mga sasakyan patungo sa ibang syudad. Nag-assign na rin siya at napunta ko sa hanay ng mga pulis na susugod kapag nangyari na ang transaksyon. Ang kabady ko naman na si Hernandez ay kasama sa mga undercover officers na magsasagawa ng entrapment operation. Sila ang nakasakay sa van. Kasama nila ang mga asset na unano para siyang magpanggap na mga bata. Matapos makapag-meeting ay diretso na akong umuwi ng bahay. Nang makapasok ng aking kwarto, hinubad ko na ang damit. Nang mapatingin ako sa malaking salamin, napahinto ako nang makita ko ang suot na medalyon. Muli ko yung hinawakan at sinuri. Paano ba kita magagamit? Walang binanggit si Lolo tungkol sa mga dasal o orasyon. Naririnig ko lang na bumubulong siya dati. Pero hindi ko naman naririnig. Baka yun ang kailangan kong gawin. Pero paano? Parang baliw akong kinakausap ang sarili ko habang tinitingnan ang harap at likod ng medalyon. Hanggang sa maisip ko na ang gilid naman nito ang suriin ko. Doon nakita ko ang isang maliit na parang pindutan. Tinusok ko yun gamit ang kuko at medyo nabigla ako nang humaba yun at lumabas sa pinakaloob ang isang piraso ng papel na nakarolyo. Hinila ko ito at binuklat. Napangiti ako dahil may mga salitang nakasulat doon na nasa lengguaheng Latin. Binasa ko ang nakasulat at sa pagkakataong yun, bigla na lamang nag-init ang buong katawan ko at ang hawak kong medalyon kusang umalis sa palad ko at parang bang magnet na dumikit sa kaliwang dibdib ko. Gaya ng buong katawan ko, nag-init din yun kaya napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Napatingin akong muli sa salamin. Nakita kong nagliwanag ang medalyon. Kasabay nun ay naramdaman kong tila lumakas ako. Nawala ang kirot na nararamdaman ko. Hindi mo sinabi, Lo. Ganun lang pala gisingin ang kapangyarihan nitong medalyon. Sakang galing, ha? Huh, may kakayahan tong manggamot. Ang astig. Matapos kong sabihin yon, ay kinuha ko ang baril na ibinigay sa akin ng aking tatay. Hinugot ko ito sa bag kung saan ko ito inilagay. Nang mahawakan ko to, isang malakas na boltahe ng kuryente ang dumaloy mula rito, papunta sa kamay ko at sa buo kong katawan. Ilang segundo, huminto rin ang paggapang ng kuryente. Humanda kayong lahat, mga diablong buang kayo. Sinisiguro ko na hindi na kayo makakaligtas sa oras na magkaharap tayo uli. Sa ngalan ng lolo at tatay ko, haharap ako sa inyo, hindi lang bilang isang pulis, kundi bilang isang pulis na antingero. Kinabukasan, pagsapit ng dapit hapon, ay naghanda na ang dalawang team para sa magaganap na entrapment at undercover operation. Dalawang sasakyan ang gagamitin at magkahiwalay na daan ang tatahakin namin. Nakasuot ng normal na damit ang kabady kong si PO1 Hernandez kasama ang ilang pulis
na magpapanggap din na katransaksyon ng sindikato. Bago sila umalis, nagbigay muna ako ng ilang paalala sa dalawang bata. Makinig kayong dalawa. Atin-atin lang tong sasabihin ko ha. Kapag nandun na tayo at naramdaman nyo ng dehadong sitwasyon, ibulong nyo lang ng 3 beses ang pangalan ko, maliwanag. Darating kagad ako kapag kailangan nyo ng tulong. Nakangiting tumango ang 2 baguhang pulis bago tuluyang isara ang pintuan ng van. Sandali pa ako napasulyap kay Hernandez na hindi masyadong nagsasalita ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan ba siya o baka natatakot lang para sa misyong ito. Ikaw ba naman ang i-assign para makaharap ang sindikato ng mga aswang? Nang makaalis sila, ay umalis na rin ang aming sasakyan. Mauuna kami sa lokasyon upang magtago sa mga gusali at kabahayang naroon. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami roon. Tuluyan na rin kinain ng dilim ang buong paligid. Agad kaming nakahanap ng pwesto, kaya naman nagtago na kami sa mga poste at halamang naroon. Nakaredy na rin ang aming sniper at backup kung sakaling kumagat sa bitag ang mga kalaban. Ilang saglit pa, nakarating na ang van na kasama namin sa lokasyon kung saan magaganap ang transaksyon. Pinagmasdan ko ang paligid at wala pa namang dumarating doon. Wala ring kakaiba, kaya medyo nakampante ako. Nagulat na lang din ako nang magsalita sa harap ko si Inspektor Ramirez. Excited ka na ba, SPO1 Ricardo, na mahuli natin ang mga miyembro ng sindikatong nanggugulo sa Maynila? Excited? Mali po yata ang term na ginamit nyo, sir. Sa ganitong sitwasyon, pagiging dedication at focus ang kailangan nating i-maintain dito. Masyado ka namang seryoso, SPO1. Huwag ka mag-alala. Wala pang misyong pumapalya kapag kasama ako sa nagplano. Maniwala ka sa akin. Wala pang 1 oras ay mahuhuli na natin lahat ng mga nasa sindikato. Hindi ko maiwasang mapailing dahil sa pagiging hambog ng kausap ko. Hindi ko tuloy maiwasan na magbitaw ng mga matalinhagang salita sa kanya. Sir, ang sabi sa Biblia, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Pero sa paniniwala ng lolo at tatay ko, sir, ang mga mapagmataas ang unang napapahamak. Hindi ko alam kung totoo ang kasabihan na yun, sir. Pero sana, sir, hindi sa inyo mangyari yun. Sandali nga. Iniinsulto mo ba ako, ha? Baka nakakalimutan mo. Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Kaya ako ang sundin mo. Yes, sir. Susundin kita. Pero sa oras na mapatunayan kong hindi basta-basta ang mga kalaban natin, ako, sir, ang dapat nyo sundin. Dahil hindi lang mga pulis ang kailangan sa misyong to. Kailangan din ang antingero. Yan ka na naman sa mga imahinasyon mo, bata. O sige, gusto mo ng pustahan? Kapag natapos ang misyon na to at hindi mo mapatunayan yung sinasabi mo, aalis ka na sa pagiging pulis mo. Kapag naman napatunayan kong mali kayo at totoo mga sinasabi ko, sir, aalis ka rin ba sa pwesto mo, sir? Nang sabihin ko yun, narinig ko ang mahinang bulungan sa mga kasama kong pulis. Walang nagawa si Inspektor Ramirez kundi ang sumang-ayon para hindi siya mapahiya. O sige, kakasa ko sa hamon mo. Bukas na bukas, ihanda mo ang mga gamit mo dahil mawawalan ka na ng posisyon at trabaho. Pagkatapos magsalita ng kasama naming opisyal, lumayo muna siya at pumunta sa madamong bahagi para umihi. Napailing na lang ako sa mga pinagsasasabi niya. Mag-iisang oras na lumipas pero wala pa ring paramdam ang katransaksyon
ng kabilang team. Tinanaw ko ang pwesto nila. Nandoon pa rin ang van at hindi pa rin lumalabas ang mga sakay nito. Maya-maya pa, napahawak ako sa kaliwang dibdib ko nang biglang kumabog ito. At nang napakalakas, kinabahan ako at agad na kinituban. Kaya naman hinawakan ko ng maigpit ang medalyon ko at pabulong na binigkas ang sagradong orasyon. Ramdam ko na may paparating at hindi ito maganda. Matapos mabigkas ang huling salita sa orasyon, biglang luminaw ang pandinig ko. Doon ko narinig yung maihinang bulong na nanggagaling sa loob ng van. Tinawag nila ang pangalan ko ng 3 beses. Hindi pa ako nakakakilos ay may narinig akong kakaibang kaluskos mula sa likuran namin. Doon ko napagtanto na naisaan kami. Habang nakatutok kami sa van, yung mga aswang ay palihim na palang gumagapang sa likod namin para kami naman ang bitagin. Mga kasama! Nasa likod ng mga kalaban! Sa isang iglap, binalot ng takot ang buong paligid. Bago pa man makalingat ang iba, mabilis na lumabas mula sa madidilim na puno ang mga nilalang na kanina pa pala kami binabantayan. Sir Ramirez! Sa likod nyo! Dinig ang malakas na putok ng baril, pero imbis na bumagsak ang mga kalaban, mas lalo lang silang nanggigil. Ang mga aswang ay may kakilakilabot na anyo. Totoo nga sinabi mo! Mga aswang ang kalaban natin! At hindi sila tinatabla ng bala! Habang nagsasalita si Ramirez, biglang may lumapit sa kanyang aswang. Sa takot ng inspektor, nabitiwan niya ang kanyang baril at napasigaw na lang habang pilit na itinutulak ang muka ng halimaw na balak na siyang sakmalin. Habang nagpupumiglas si Inspektor Ramirez at malapit ng masakmal ng aswang, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong binunot ang kalibre 45 ko na ipinamana pa sa akin ni tatay. Itinutok ko ito sa aswang at agad na ipinaputok. Eksaktong tumama ang bala sa ulo ng aswang. Bago ito tumama, naglabas ito ng tila kislap ng kuryente at usok. Tumalsik ang aswang at tumandusay sa lupa. Isang bagay na hindi nagawa ng mga bala ng kapwa ko pulis. Agad kong nilapitan ang inspektor. Tama ka, bata. Hindi ka nga nagsisinungaling. Patawad at hindi kita pinakinggan. Sabi ko naman kasi sa inyo, sir. Hindi ito normal na sindikato, sir. Makinig kayo sa akin. May traidor sa grupo natin. Dahil mukhang napagandaan nila tayo. Oo, totoo sinabi mo. Kaya lang anong gagawin natin? Walang saysay ang mga sandata namin laban sa mga aswang na yan. May paraan, sir. Pero kailangan niyo akong pagkatiwalaan ng buo. Tumango si Sir Ramirez. Bago pa tuluyang makalapit ang mga aswang, inutusan ko siya at ang mga kasama namin na tumabi sa akin. Mabilis kong ibinulong ang isang orasyon habang nakahawak sa medalyon. Lumitaw ang isang asul na liwanag at pumalibot ito sa amin. Nagsilbi itong harang sa mga aswang na sumugod sa amin. Tumalsik sila ng malakas palayo. Ligtas kami pansamantala sa direktang atake nila. Matapos ito ay sinabi ko sa kanilang itaas nila ang kanilang mga sandata. Muli kong hinawakan ng medalyon at naramdaman ko ang bahagyang pag-init nito. Mabilis kong hinawakan ang kanilang mga baril. Gumapang ang asul na kuryente mula sa kamay ko patungo sa mga sandata nila. Ayos na. Nabasbasan ko na ang mga baril nyo. Makakalaban na tayo ng patas sa mga halimaw na yan. Salamat, bata. Magaling ang diskarte mo. Anak ka nga ng tatay mo. Inikot ni Ramirez ang kanyang baril at matapang na hinarap ang 2 pang aswang na nagtatangkang lumapit. Bakas na sa mukha niya ang kumpiyansa dahil alam niyang may laban na siya. Sige na, kami nang bahala rito. Puntahan mo na sila Hernandez at ang mga asset dun sa van.
Siguraduhin mong ligtas silang lahat. Bilisan mo! Copy, sir. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kinaroroonan ng van habang pilit na pinakikiramdaman ang paligid gamit ang talas ng aking pandinig. Rinig ko ang sigaw at iyak ng mga taong nasa loob ng van. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ako. Habang papalapit ako, biglang tumahimik sa loob ng van. Nawala ang mga iyak at sigaw. Nanindig ang balahibo ko. Alam ko na posibleng hindi na maganda ang nangyari. Hernandez! Hernandez, sumagot ka! Walang sumasagot. Pagdating ko sa harap ng van, tumambad sa akin ang dugo ang katawan ng pulis na kasama ni Hernandez. Agad kong binuksan ang sasakyan at nakita ko ding patay na ang mga aset. May mga malalalim na hiwa sa kanilang mga katawan at leeg. Hernandez! Hernandez, nasaan ka? Hernandez! Mabilis kong inikot ang tingin ko sa loob ng sasakyan. Ngunit wala doon ang aking kabady. Anak ng putya, hindi pwede to. Hindi pwede to! Napatitig ako sa mga bangkay nila. Hindi ko matanggap ang nakikita ko. Sariwa pa ang mga sugat nila. Halos hindi pa tumitigil ang agos ng dugo. Sa gitna ng panlulumo ko at pag-iisip na baka ganun din ang nangyari kay Hernandez, may narinig akong mahinang yabag mula sa likuran ng van. Sino yan? Magpakita ka! Dahan-dahang lumabas mula sa dilim si Hernandez. Napababa ako ng baril, pero bigla akong natigilan nang makita ang itsura ng aking kapartner. Maayos ang tayo niya, wala siyang galos at mukhang walang masakit sa kanya. Nang masinagan siya ng liwanag, agad na bumaba ang tingin ko sa kanyang mga kamay. Duguan ito. Lumipat ang tingin ko sa kanyang muka at nakita ko na pati ang kanyang bibig ay may bahid din ng dugo. Anong ibig sabihin nito, Hernandez? Hindi sumagot si Hernandez. Nanatili lang siyang nakatayo doon. Blanko ang tingin at tila walang nararamdamang emosyon. Sa kabila ng dami ng patay sa paligid namin. Hernandez, sumagot ka! Anak ng putya, bakit wala kang sugat? Pero punong-puno ka ng dugo. Huwag mong sabihin. Bigla siyang ngumisi. Kasabay nito ay naramdaman ko ang matinding pag-init ng medalyon sa dibdib ko. Nagbigay din ito ng babala. Paano nangyari to? Paano naging isa ka sa kanila, Hernandez? Hindi ako naging isa sa kanila, Ricardo. Dahil ako ang pasimuno ng sindikatong ito. Hayop ka. Ikaw ang traitor. Ikaw ang aswang na nasa loob ng grupo namin. Agad kong itinutok ang baril sa kanya. Pero bago ko pa mapaputok ang baril, may sinabi siya sa akin. Hindi ko na ituloy ang pagpatay kay Hernandez. Sige, kalabitin mo. Para hindi mo na tuluyang makita ang anak-anakan mo si Jacob. Ibig sabihin, buhay pa si Jacob? Oo, Ricardo. Pero sa oras na mapatay mo ako, papatay na din siya ng mga tauhan ko. Hayop ka talaga. Nasaan si Jacob? Nasaan ang bata? Sumunod ka sa akin. At ikaw lang, Ricardo. Huwag ka magsama ng iba. May hihilingin ako sa iyo bago ko ibigay ang bata. Pumasok ka sa abandonadong warehouse na yan. Pagkatapos niyang magsalita, ay bigla nitong ibinuka ang bibig at lumabas doon ang kanyang mahabang dila. Tinubuan din siya ng malalapad na pakpak. Sabay lipad pa itaas. Susundan ko sana siya, pero hindi ko na ituloy nang marinig ko ang malakas na sigawan at putukan ng mga baril. Agad akong bumalik sa pwesto at nilapitan si Inspektor Ramirez. Agad kong sinabi sa kanya
ang lahat ng nangyari. Sinasabi ko na nga ba at napapalibutan tayo ng mga aasahin sa ito. Ang kapal ng mukha niya. Sa loob pa mismo ng hanay natin nagasik ng kadiliman. Habang nagsasalita si Inspektor Ramirez, biglang lumabas sa madilim na sulok ang iba pang mga aswang. Nag-uunahan silang sumugod sa amin. Sabay pa kaming nagpaulan ng bala. Isang aswang ang nakita kong galing sa itaas at dadambayin sana nito si Inspektor. Kaya naman, mabilis ko itong pinaputukan. Tumalsik ang aswang. Umusok ang bangkay ng aswang hanggang sa maging abo. Mamatay kayong mga hayop kayo! Para sa mga kasamaan naming pinatay ninyo! Nang mapabagsak namin ng aswang na sumugod, humarap sa akin si Ramirez. Baka sa kanyang muka ang pait at galit. Pero nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ricardo, tama na to. Mabuti pa puntahan mo na si Jacob. Sige na. Tumingin siya sa abandonadong warehouse na itinuro ni Hernandez kanina. Copy, sir. Sir, mag-iingat kayo dito. Mabilis akong naglakad at hindi na lumingon pa. Papunta ako sa abandonadong warehouse. Pagpasok ko sa loob ay biglang nagsilabasan ang napakarami na mga aswang. Sumindi ang ilaw sa loob. Nakita ko si Hernandez sa bandang harapan at nasa tabi niya. Ang takot na takot at nanginginig na si Jacob. Anak ka ng teteng. Pakawalan mo ang bata! Humalakhak si Hernandez habang dahan-dahang hinihimas ang leeg ni Jacob gamit ang kanyang matutulis na kuko. Nanginginig ang bata. Halos mawala ng boses sa kakaiyak. Masyado ka naman mainit, Ricardo. May nakalimutan ka yata. Hindi ko pwedeng pakawalan ng bata hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang gusto ko. Ano bang gusto mo, hayop ka? Anong gusto mo? Sabihin mo na! Sirain mo ang medalyon mo. Ngayon din. Sa harap ko. Natigilan ako sa sinabi niyang yon. Ang medalyon ang tanging dahilan kung bakit kami nakakalaban ng patas sa mga katulad niyang kampon ng kadiliman. Kung sisirain ko ito, mawawalan ako ng kapangyarihan at lakas. Magiging ordinaryong tao na lang ako at madali nilang malalapa. Ano? Ano, Ricardo? Mas mahalaga ba sa'yo ang medalyon na yan kesa sa buhay ng batang to? Sige, pumili ka. Sige, Hernandez. Ibababa akong depensa ko. Basta siguraduhin mong hindi mo sasaktan ng bata. Hinubad ko ang medalyon mula sa aking leg. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Hernandez. Akala niya ay tuluyan niya na akong mapapatumba. Pero ang hindi niya alam, ang tunay na lakas ng isang antingero ay wala sa pisikal na bagay. Nasa pananampalataya at sa tamang paggamit ng orasyon. Ito na ang gusto mo. Pero bago ko to sirain, alisin mo muna ang mga tali sa katawan ng bata. Sabay tayo. Mautak ka talaga. Huwag ka mag-alala. Patas akong lumaban. Sige. Bibilang ako ng 3. Pagkabigkas ko ng salitang 3, bibitiwan mo si Jacob. Malinaw. Malinaw na malinaw. Bago magbilang, sandali pa ako napasulyap sa mga nakapalibot na aswang. Nararamdaman kong sabay-sabay sila nasusugod kapag nabitiwan ko na ang medalyon. 1, 2, 3. Mabilis kong inihagis ang medalyon papunta kay Hernandez. Agad rin naman itong binitiwan si Jacob. Kaya mabilis itong nakatakbo papunta sa akin.
Nang makuha ko siya, ay saktong nahawakan na rin ng humahalakhak na si Hernandez ang medalyon. Sige mga kasama! Patayin niyo si Ricardo at ang bata! Hindi nga ako nagkamali. Nagagawin niya yon. Kaya naman, agad kong hinugot ang patalim na nakatago sa loob ng sapatos ko. Nang makuha ko yun, ay agad ko itong ibinato kay Hernandez. Tumama ito sa palad niya, kaya naman nabitiwan ito ang medalyon at napasigaw ng malakas. Bago makalapit sa amin, ang ibang mga aswang, ay umusal ulit ako ng orasyon. Pero hindi ko pa man ito natatapos, ay nakita kong tumakbo si Jacob palapit sa kinaroroonan ng medalyon. Pinulot ni Jacob ang medalyon at mabilis na inihagis pabalik sa akin. Nasalo ko ang medalyon at agad ko tong sinuot. Para bang may magnet na dumikit ito sa aking kaliwang dibdib. Napangiti ako. Hindi nga ako nagkamali na gagawin niya yon. Kaya naman, agad kong hinugot ang patalim at saka muling itinaas ang hawak kong baril. Anak ka ng teteng! Katapusan niyo na! 3 putok. 3 aswang ang sunod-sunod na sumabog at naging abo bago pa man sila makadikit sa akin. Ang ika-4 na halimaw ay nakalusot at tinangkang sunggaban si Jacob, pero sa isang iglap, nasalo ko ang mismong braso nito at gamit ang pambahirang lakas mula sa medalyon, hinila ko ang aswang at pabalibag na inihampas ang ulo nito sa konkretong pader ng warehouse hanggang sa hindi na ito gumalaw. At hindi pa doon nagtapos ang madugong labanan. Halos sabay-sabay na sumugod ang iba pang mga aswang, pero hindi ako nagpatinag. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa aking medalyon. Nang humupa ang nakakasilaw na liwanag, wala na ang mga aswang. Tanging abo na lang ang natira sa mga galamay ni Hernandez. Agad kong nilingon si Jacob at sininyasan siyang magtago sa likod ng mga nakasalansang kalawanging drama. Samantala, dahil sa nangyari, lalo namang nanggalaiti si Hernandez at sa harap ko, lalong naging mabagsik ang kanyang itsura. Ang balat niya ay lalong nangitim. Tumubo din ang malalapad niyang mga pakpak. Umalingasaw ang napakabahong amoy ng aswang. Hayop ka, Ricardo! Inubos mo mga tauhan ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Mabilis pa sa kidlat siyang sumugod. Iwinasiwas niya ang kanyang matutulis na kuko papunta sa leeg ko. Pero dahil sa bilis at lakas na dumadaloy mula sa medalyon, madali ko itong naiwasan. Sinalubong ko siya ng isang malakas na tadyak sa dibdib na nagpatalsik sa kanya ng ilang metro. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ibinuka niya ang malalapad niyang pakpak at mabilis na lumipad at dumapo siya sa kisame. Gumapang siya doon at tila naghihintay ng pagkakataon para dambahin ako. Ilang sandali pa ay bigla siyang bumulusok pa ibaba at ang mahaba at malapot niyang dila ay para bang latigong pumulupot sa kanang braso ko. Napasigaw ako sa hapdi nang mag-iwan ito ng tila nakakapasong asido. Pero hindi ako nagpatinag. Bago niya pa ako mahila, agad kong kinuha ang kutsilyo at hiniwa ko ang kanyang dila. Naputol yun at kasabay nito, bumagsak siya sa saig at nagpagulong-gulong. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Mabilis kong itinutok sa kanya ang baril ko at idinikit ito mismo sa noo niya. Umilaw ng asul ang buong baril ko. Hayop ka! Para to sa mga inosenteng pinatay mo at sa mga kasamahan nating tinaydor mo! 2 magkakasunod na putok ang bumasag sa katahimikan ng warehouse. Eksaktong bumaon ang mga bala sa kanyang noo. Napaatungal siya sa sobrang sakit habang mabilis na kumalat ang asul na apoy sa buong katawan niya. Nagpumiglas siya. Sinubukang patayin ng apoy,
gamit ang kanyang pakpak. Pero wala siyang kawala sa sagradong puwersa na unti-unting sumusunog sa kanyang itim na kaluluwa. Pinanood ko siyang mangisay hanggang sa tuluyan siyang maging isang malaking kumpol ng abo na mabilis na nilipad ng hangin. Tapos na. Wala na ang traidor. Bumuntong hininga ko at ibinaba ang baril. Dali-dali kong nilapitan si Jacob na nanginginig at umiiyak sa isang sulok. Tahan na, Jacob. Tahan na. Tapos na. Ligtas na tayo. Eksaktong paglapit ko sa bata ay nakita ko naman pumasok si Inspektor Ramirez sa warehouse. Kasunod, ang mga kasama naming pulis. Ricardo, nasa hayop na si Hernandez? Si Hernandez. Wala na, sir. Kagaya ng mga tauhan niya. Abo na lang ang natira. Natahimik ang lahat. Tumingin si Ramirez sa mga tumpok ng abo sa sahig. Pagkatapos ay sa suot kong medalyon na dahan-dahan nang nawawalan ng liwanag. Alam niyang hindi ito ordinaryong engkwentro at mas lalong alam niyang hindi ito papasa sa official report. Mga bata, makinig kayo. Hernandez is a traitor. Pero kung isusulat natin sa report na naging aswang siya at napatay gamit ang anting-anting, maniwala kayo. Sa mental hospital ang bagsak nating lahat. Ang masama pa, baka tayo pang baligtarin ng mga kasabwat niya sa loob. Sir. Ano ang gagawin natin, sir? Anong plano? I-report natin na nagkaroon ng matinding engkwentro rito sa pagitan natin at ng isang high-profile na sindikato ng droga at human trafficking. Tungkol naman kay Hernandez, sabihin natin siya ang utak ng lahat ng ito. Pero imbis sa patay, ang ilalagay natin sa report ay nakatakas siya habang sugatan. Pero sir, bakit kailangan pang sabihing nakatakas? Wala na siya, sir. Abo na ang hayop na yan. Yun na nga, Ricardo. Walang bangkay, walang ebidensya. Kung sasabihin natin napatay natin siya, pero walang katawan na may papakita sa soko, tayo ang gigisahin ng mga investigador. At least, kung nakatakas ang status niya, pwedeng magpalabas ng manhunt order, di ba? Habang hinahanap nila ang taong hindi na kailanman lilitaw. Ligtas ang kwento natin at hindi tayo magmumukhang baliw na pumatay ng sarili nating mga kasama. Tumango ako. May punto ang matanda. Mas madaling paniwalaan ng isang tiwali at traidor na pulis na nag-ahol at nagtago kaysa isang pulis na naging halimaw at naging abo. Yan ang lalabas na official statement. At ang mga namatay nating kasama, namatay silang isang bayani sa gitna ng bakbakan. Maliwanag ba? Sumang-ayon ang lahat ng natitirang pulis sa plano ni Inspektor Ramirez. Kahit masakit sa loob naming hindi mailabas ang buong katotohanan, alam naming ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ang aming mga pamilya at ang dangal ng mga kasamahan naming nasawi. Pagbalik namin sa istasyon, kinagat ng mga nakatataas ang kwento namin. Si Hernandez ay itinuring na most wanted pero hindi na muling natagpuan. Samantala, dahil naman sa nangyari, wala nang napabalita tungkol sa mga batang nawawala o mga bangkay na wakwakan tiyan. Pinuri ng buong kapulisan ang aming grupo dahil naniwala sila na ang operasyong isinagawa namin ay ang siyang nagparalisa sa operasyon ng sindikato o maaaring nabuwag na ng tuluyan ito. Ngunit wala silang kaalam-alam na ang tunay na dahilan ng katahimikan ay dahil literal na naging abo ang mga halimaw na naghahasik ng lagim. At ang lihim na yon hanggang ngayon, kaming mga nakaligtas lang ang nakakaalam. Hinayaan ko na ang mundo na maniwala sa kwento ng sindikato at droga. Para sa akin, sapat na.
Ang makitang mahimbing ang tulog ng mga bata sa kanilang mga tahanan at maging yung mga batang natutulog lamang sa lansangan nang wala nang kinatatakutang halimaw. Tapos na ang gabi ng lagim at hanggat suot ko ang medalyong ito, mananatiling ligtas ang aking nasasakupan. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung sino ang nakakuha ng papuri o parangal. Ang mahalaga ay tapos na ang karahasan at may pagmamalaki kong nagtagumpay kami sa pakikipagtunggali sa mga kampon ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. So yon mga idol, isa na naman pong kapanapanabik at umaatikabong kwento ang inyong napakinggan sa araw na to. Sana po nagustuhan nyo. Grabe no, yung pinagdaanan ni ating bida, si Pulis SPO1 Ricardo. Hindi biro po mga pinagdaraanan ng isang alagad ng batas sa pagsugpo ng krimen. Yun nga, sa katauhan po ni SPO1 Ricardo, habang kanyang nilulutas ang kaso sa pagkawala ng mga bata laban sa isang sindikato na kumukuha ko ng laman loob ng bata. Hindi niya inaasahan na ang leader pala nito ay ang kanya mismong kabady na si Hernandez. Higit pang nakakagulat, hindi lamang simpleng sindikato ang kanyang kinaharap, kundi mga nilalang na aswang. Tunay na napakahirap labanan ng isang karaniwang kriminal, lalo pa kung ang kalaban mo ay may taglay na kakaibang kasamaan. Buti na lang, meron siyang anting-anting na bigay ng kanyang lolo at baril na may pilak na bala galing naman sa kanyang ama. Kaya't sa uli, pinatunayan na hindi kailanman mananaig ang dilim laban sa liwanag at ang kasamaan ay laging matatalo ng kabutihan. Kaya naman mga sir, boss, chief, amo, sa aking mga kakilalang pulis at sa lahat ng kapulisan,